Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. About ito sa sa impeachment laban dito kay Sara Duterte. Yun ang masarap pakinggan, partner. Yung impeachment complaint laban dito. Ha? Kasi pinag-uusapan na talaga yan ngayon kasi 'di ba nga nung bago ma-archive yung nung na-archive yung impeachment laban kay Sara Duterte, merong mga lawyer na nagsalita na next year February ay posible na ulit buksan yung bagong impeachment laban dito kay Sara Duterte. So ito, pakinggan muna natin itong balitang ito. Malapit na kasing mag 1 year yung impeachment complaint. Wala na nangyari talaga doon. Oo nga eh. At para pag-usapan po natin yan, ay kasama po natin ang chairperson ng grupong Bagong Alyansa Makabayan, si Sir Teddy Casino. Good morning po, sir. Morning. Ayun. Good morning, Christian at Dennis. Good morning. Po Good morning, Sir Teddy. Opo, by February, Sir Teddy, ay magtatapos na yung 1 year ban doon sa impeachment complaint na ifinal kay Vice President Sara. And nabalitaan po namin na may plano po kayo mag-file ng panibagong impeachment complaint. Paano po natin pinaghahandaan ito, sir? Unang-una, depende yan kung ang Korte Suprema ba ay maglalabas ng desisyon doon sa pending appeal. Na doon sa kanilang desisyon na sinabi nilang unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. So kung lumabas ang desisyon na positibo, ibig sabihin, ni-reverse niya yung kanyang desisyon, di ang next step dyan, yung trial sa Senado, yung forthwith na trial. Ngayon, ang problema, pag walang desisyon, well, of course, pag nag-desisyon siyang minentain niya, in-uphold niya yung kanyang decision, obligado mag-file tayo ng panibagong impeachment complaint by February 6. Ngayon, ang question ngayon, kung wala pa rin decision by February 6, pwede ba tayo mag-file? Kasi nga, nakapending pa yung question sa Korte Suprema. Yan po ang isang kailangan pagdesisyonan. At pinag-uusapan ngayon, yung ganyang senaryo. Kahit Lods, no audio daw, Lods. No audio ba? Okay. Sa akin meron eh. Shoutout po sa lahat ng viewers anyway, natin. eto na. Kasi no audio naman, pag-usapan natin itong impeachment laban dito kay Sara Duterte. Ayan. Alam mo, ako, etong si Sara Duterte wala na eh. Kumbaga, ito, sa dinami-daming naging vice president ng ating bansa. Si Sara Duterte po yung para sa akin number one. Number one sa pagiging inutil. Ha? Pagiging tamad. Pagiging mayabang. Pagiging walang silbi. Lahat po na kay Sara Duterte na. Siya po ang pinakabasurang vice president sa balat ng lupa, sa balat ng Pilipinas. Hindi, ako rin personal perspective ko dyan. Personal perspective ko sa nangyayari, okay? Dito sa OBP na ito is grabe ang lala ng korupsyon. Ang lala. Grabe. Sobrang bulok ang sistema ng Vice Presidente natin when it comes sa pagpapasa ng mga liquidation. Grabing questionable sa pagtaas. Grabe, doble-doble, triple-triple. Ang pagtaas, pagpatong nila sa mga produkto na nilalagay or binibili ng OBP. Budget yan ng budget po yan mga kababayan, di po sariling budget ni ni Sara yan. Yan po ay budget na binigay natin para may magawa siya. Tandaan po natin yan. Ang budget po mga kababayan, yan ay ginagawa lamang ng ating mga kongresista at senador bago maging bago pinirmahan ng ating Pangulo. Pero yan, tandaan nyo mga kababayan, yan ay perang pinagsama-sama ng sambayan ng Pilipino.
So eto mga kababayan, kaya kailangan talaga na magkaroon ng panibagong impeachment itong si Sara Duterte. Dahil po bakit? Dahil na naman sa overpricing na isiniwalat nga mismo ng COA. Ang COA po ang nagque-question nito na nakarating at nakita ng taong bayan. Salamat sa ating mahal na Pangulo dahil pinahintulutan ng ating mahal na Pangulo yung tinatawag na transparency. Diba? Kung walang transparency ang ating mahal na Pangulo, diba? Kawawa tayong lahat, sa totoo lang. Hindi natin malalaman na ganito pala, meron palang 1.3 na, partner, motor. Grabe, ang mahal nun. Diba? Baka hindi, sa pagkakaintindi ko dyan sa motor na yan, baka yung motor na yan, halagang 100,000 lang talaga yan. Tapos, yung 1.2 million pang gasolina. Ano sa tingin mo? Hindi, ano bang gasolina niyan? Kahit na jet ang panggasolina mo, partner. Anong ko lang kahit sa'yo? na pan-jet ang bili mong gasolina. Nako, Diyos ko, overpriced pa rin. May tanong ako sa'yo. May tanong ako sa'yo ngayon. Ano ba yung pinakamahal na motor dito sa Pilipinas? Ang so para, partner, yung mga big bike na nagkakahalaga ng ng 800 pataas. 800,000. So yung mga mga 1.3 nasa BMW yan, partner. Nasa hilera ng mga luxury na tinatawag, luxury motor. Kung merong luxury cars na tinatawag, luxury day. Ito. Di ba nga noon, noong DepEd Secretary pa itong si Sara Duterte, na-issue din yan about sa laptop. Yung mga overpriced na laptop, di ba? Di ba? Ito nga, yun. Kasama yun sa gustong ipapasa ng COA na liquidation. Bakit nagkaroon ng laptop na ganyan? Ako duda ko diyan, partner. Duda ko diyan, baka kakaiba software niya. Baka ang software na nilalagay diyan yung advanced software na tinatawag. Yung nakakapag-program ng robot. Baka yung laptop na yan, kasi sobrang mahal naman talaga ng laptop na yan. Baka hindi mo na kailangan mag-type. Tititigan mo na lang kung saan na siyang gagalaw. Kung ano yung nasa isip mo, yun ang magta-type kusa. Nasa isip mo lang hindi ka nagsasalita. May tinatawag na tawag dito, mind detector. Mind detector. So ang makakagamit lang nun, duda ko lang ang makakagamit lang nun, yung mga bobo katulad ni Sara Duterte, mga DDS. Diba? Totoo, partner. At saka hindi lang basta bobo. Mga may saltik sa utak. Grabe. Alam mo, ito sa akin, para sa akin, itong si Sara Duterte parang ginagago na lang po yung mga Pilipino. Kasi sanay na po ito. Totoo, agree. Sanay na po ito sa panggagago, itong mga Duterte na to. Diba? Sinasabi nila, mahal namin yung mga Pilipino, pero minumura nila, pinapapatay nila. Diba? Sabi nila, ang mahal talaga nila, sarili nila. Hindi naman magpapabango yung mga yan kung hindi nila mahal yung bulsa nila. Tapos sabi ni Digong, Imagine nga, partner Imagine, partner, diba? Yung sa motor na overpriced, yung laptop na overpriced, eto pang malala, partner. Ano yun? Yung CCTV. Ay, na worth 200,000 per piece, Per piece, imagine. Alam mo ba, partner, nag-research ako. Naghanap ako ng worth 200,000 pesos. Babasahin ko sa iyo, partner. Sige, partner. Basahin mo. Sa ating mga kababayan dito. Worth 200. Pwede nyo i-google yan, mga kababayan. Bago mo basahin pala. Bago mo basahin. Baka totoo naman yung na yan, CCTV. May quality baka may quality kasi baka pag natutukan ka ng CCTV na yan, baka pati kuto mo makita. Yun nga, partner. Sa sobrang quality. Possible, partner, na pag napadaan ka dyan, alam na kung may TV ka Ay, grabe yan. Advance pala kasi, tayo. Partner, walang ganyang kung CCTV sa totoo lang na worth, ang pinakang na yan,
according mismo sa information in Google, ang okupado na po niyan ay buong building. Isang buong building. Maookupa ng 200,000 pesos. Oh. Nasa middle na 'yun Nasa middle end na ng kumbaga high end na, 'di ba? Tapos kaya pang i-okupa yung isang building na diyan sa 200. Ilang camera na magagastos nun? Oh, kasi for example, pinakamahal 30K eh. Oh, ang pinakang high end na merong IP67, waterproofing na po 'yan. Oh, imagine 30K ang pinakang mahal. Saan nanggaling yung 200K? Pusang gala, 'di ba? Ano ba 'yan? Pag dumaan ka ba diyan yung tipong kita na may papatubukan sungay ganon? Madedetect ba diyan na meron ka ng tawag dito? Goiter, mga ganun ba yan? Ibang klase din to si Sara Duterte kasi alam mo pag budget hearing mabilis pa sa kidlat. Present partner. Present. Agulat nga ako Aba, himala. Nakita sa budget hearing. Tapos masaya, nakasmile pa. Pero pag usaping confidential funds, pinapatawag siya. Anong pinapadala niya? Mga lawyer ng OVP. Mga lawyer. Ano bang alam niya? 'Di ba? Eh dapat kasi siya yung sumagot sa mga ini-issue sa kanya. Kung wala talaga siyang kapalpakang ginawa at kung wala talaga siyang pagnanakaw, teka, pwede na pala 'yon. Ako yung nagnakaw ngayon tapos iba yung sasagot. Kaya nga Pwede ba 'yon? Diba? Kaduwagan ang tawag diyan. Duwag ka, Sara Duterte. Mas maganda sana, 'di ba? Kung pinapatawag ka, wag kang mag-absent. Magpakita ka, pero bilib ako sa iyo. 'Di ba? Bilib din ako sa iyo sa kabilang banda. Bakit? Pag usaping budget hearing, parang yung smile mo abot hanggang noo mo eh. 'Di ba? 'di ba? Hanggang likod na, hanggang batok. Hanggang likod na, nakita mo rin 'yon. Grabe. Hindi matanggal. Magmula nung pagpasok niya hanggang pag-alis niya, yung ipin kitang-kita Grabe, no? So, ibang klase. Parang, kaya nga partner itong CCTV na ito yung pag-research ko, sabi ko, wala namang makita na 200, pero meron ako nakita. Ito nga yung nasusulat, partner. Ang sabi sa akin, ito literal to na wala pong 200K pesos na CCTV, worth 200K. Ang meron po, ang isasagot sa inyo ni Google, meron pong public discussions in Philippines have a reference 200K or 200,000 pesos price point for a single CCTV per unit, per unit po yan, or system components in government procurement reports, specifically in the Office of the Vice President. Ganong ka-trending yung 200K per unit mo, Sara Duterte. Ibang klase, Pusang gala na-mention ka ni Google. Hoy, si Google, pati si Google. Na-mention ka, Sara si Duterte. Google, kilala na siya na overpricing. Hindi lang ako. So, eto ibang klase din. Mapag-usapan naman natin yung about dito kay Sara Duterte sa kanyang pa-travel naman. 'Di ba? Alam mo ba nung matapos maaprubahan yung budget ng OVP, gulat ako. Alam mo yung ginawa? Anong ginawa ni Sara Duterte? Anong ginawa, partner? Lumipad agad ng dahig. Masaya. Diba? Sabi niya, siguro naman may pambaon na, may pang mga snack na tayo, sabi niya sa staff niya. Naknanto ko. Nandun agad sa dahig. Tapos partner, meron pa siyang hiling sa taong bayan na gawin siyang presidente sa 2020. Pwede. Hindi. Babaliktad na ako. Presidente ng mga tanga pwede. Presidente ng mga tanga. Pwede yan si Sara Duterte. Pero, presidente ng Pilipinas,
Labo. Malabo. Bobo ka. Diba? Ano? In-interview ka doon? Literally. Bakit bakit sinabi kong bobo? Bakit sinabi kong bobo? In-interview ko lang, sasabihin mo ngayon. Ito. Ano yun? Ano yun? I-O-U, ganun eh. Grabe. Diba? Kaya nga partner, itong klase ng pambato ng sa darating na eleksyon sa 2028, please lang po, wag nyo na pong bigyan ng kahihiyan ang sarili nyo. Kasi malabo na po manalo yung ganito kaboba na tao. Sa totoo lang, kaya nga nag-iingayan si Sara Duterte ngayon at sinisiraan nila ng mga DDS yung presidente ng Pilipinas. Kasi alam ni Sara Duterte na sa 2028, hindi na siya mananalo. So ang pag-asa niya na lang ngayon, masiraan ang administrasyon para pag nagtagumpay sila, etong tanga yung uupo sa posisyon ng Pangulo. Diba? So yun na lang yung pag-asa niya. Gigil na makasampa agad sa Malacanang eh. Diba? Akala niya magagawa nila wala, nagbaliktaran na rin yung mga rallyista nila. Walang bayad eh. Wala. Tinakbuhan ng organizer eh. Sabi nga nung mga matatanda doon pinapunta daw kami dito, fried chicken daw yung ulam at ito yung presyo. Hindi po kami binigyan. Nako. Sardinas yata yung pinakain eh. Nalintikan na. Saka meron pa nga ako nakita doon na nahagip sa video, partner ng mga rallyista. Nagsisiksikan sila sa isang jeep, partner, na andun yung mga kalderong ulam. Alam mo kung ano? Miswa. Miswa. Nag-trending sa atin sa Facebook. Nung last rally nila, nung plano nilang pababain si Pangulo. Pero sabi nga natin, partner, ang kasamaan ay never nagtagumpayan sa kabutihan. Kaya guided ng Panginoon Diyos talaga ang ating mahal na Pangulo pagdating sa mga ganyan sakuna, 'di ba? Ganyang pangyayari. Kasi kahit na anong gawin nyo, mga DDS, Didilis, ang mga Duterte, wala na kayo magagawa. Talunan kayo. Ganun lang kasimple yun. Tanggapin nyo na talunan kayo. Tapos pangalawa, laganap na ang korupsyon sa pamilya nyo na nasa publiko na. Na isa publiko na po. Eto na nga lang sa COA hindi ba korupsyon yan? Partner? Corruption yan, syempre naman. Overprice eh. Diba? Ang tanong dito, totoo ba talaga yung presyo na yun? Hindi, alam naman natin yung totoo eh. Pero itatanong ulit natin sa mga DDS, sa mga tatanga-tanga dyan. Okay? Totoo ba yun? At tanungin mo yung mga ano dyan, yung mga, baka may naliligaw ng mga DDS dyan. Please, eto, ano nyo kami, educate nyo kami kung saan makakabili ng worth 1.3 million pesos na motorcycle para gamitin ng isang vice presidente or gagamitin sa OBP. Bakit kailangan ng OBP ng mga big bike like BMW? Bakit? Yun yung tanong, di ba? I-elaborate nyo sa amin para maintindihan namin kayo. Kasi hindi namin maintindihan eh. Hindi namin maintindihan. Anong pinaglalaban nyo kay Sara Duterte. Kasi itong mga taong ito, ano na sila, one-sided na sila. Alam nilang mali na. Kahit alam nilang mali, Sara nga daw sila eh. Wala daw tayong magagawa. Kahit mali, paglalaban nila yan. Di ba? Parang si Padilla lang. Anong sabi ni Padilla? Kahit sunugin mo ako ngayon, mangangamoy Duterte pa rin ako! Isa pa yung Padilla na yan, partner. Diba? Nokno ka ng pagkatanga-tanga. Sorry pero tanga ka talaga Binoy mungkatin mo, ubusin mo yung kopya ni Marcoleta. Bad trip si Marcoleta Nagsalita lang pagbalik sa upuan. Tinapon. Etong si Robin Padilla. Anyway, pag-usapan natin itong si Robin Padilla.